Sa Women's Forum sa isang eskwelahan kahapon ay pinahayag ni Robredo ang pagkabahala sa pag-abuso raw ng ilan sa paggamit ng social media. If you recall, before the elections, parang ang saya-sayang lugar ng Facebook, di ba? Masayang lugar yung Twitter, masayang lugar yung Instagram. Pero ngayon, it's been bombarded with a lot of hate already, a lot of anger, a lot of fake news. We don't know which to believe. Maging ang mga anak nga raw niyang babae ay naging biktima rin ng hate comments sa internet. Kung titingnan natin online, lahat na nag-aaway. Lahat, my 3 daughters have been threatened of bodily harm. My 3 daughters have been threatened of rape. And these were all online. Sa huli ay hinikayat niya ang kabataan na lumaban sa pang-aabuso at manindigan sa katotohanan sa social media. Even if you are still very young, you have the capacity to save this country from evil. And everyone is encouraged to do your own share in saving the country from alam mo yun, from the fear of being sucked into a dark hole. Pinaghahandaan ng kampo ni Edgar Matobato ang pagsasampa ng kaso laban kay Pangulong Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Jude Sabio, abogado ni Matobato, crimes against humanity ang isasampa nila sa ICC. Kaugnay ito ng sinasabing serye ng extrajudicial killings sa bansa na inuugnay sa kampanya kontra droga ni Pangulong Duterte. Nakatakda siyang bumiyahe sa the Netherlands sa katapusan ng buwan para sa nasabing kaso. Magiging basihan daw ng reklamo ang report ng iba't ibang international agencies at ang mga testimonya ni Matobato at Arthur Las Cañas. Kasi long overdue na to lalo na meron ng report ng Human Rights Watch at saka ng Amnesty International na magiging basihan. Si Las Cañas at saka Matobato ay magpapatunay na ano nangyari sa Davao, isang template, isang model sa nangyayaring extrajudicial killings ngayon. Pag-amin pa ni Attorney Sabio, may mga tumutulong sa kanila para makasuhan si Pangulong Duterte sa ICC, kabilang sina Senador Antonio Trillanes, Senadora Laila de Lima at ang CBCP. Itong kaso sa ICC, ito yung nangyayari ngayon, na systematic and widespread attack on a portion of a civilian population. Marami ang naniniwala dito sa laban sa human rights violations. Wala umanong basihan ang kampo ni Edgar Matobato na kasuhan si Pangulong Duterte ng crimes against humanity sa International Criminal Court. Ayon kay Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, sasagot naman sila kung valid ang reklamo. Ngunit naniniwala umanong kalihim na propaganda at paninira lamang ito. Giti Panelo, hindi titigil ang mga kritiko ni Pangulong Duterte sa paninira sa kanya. Matatandaang nagbanta ang abogado ni Matobato na magsasampa ng kaso dahil sa mga pagpatay umano sa Davao City noong alkalde pa ang Pangulong Duterte. Pinagbabayad ni Pangulong Rodrigo Duterte ng 5 bilyong piso ang isang kumpanyahon ng sigarilyo na muna'y nameke ng tax stamp sa kanila pong mga produkto. Sa kanyang pagsasalita sa harap ng iba't ibang local chief executives ng Mindanao sa Davao City, pinayuhan siya ng kanyang economic managers na umano'y lugi ang pamahalaan kung 3 bilyong piso lamang ang halaga ng tax liability ng naturang kumpanya. Kahit pa ng Pangulo, kung pahintulutan ng Department of Finance, kasama na rin po ang BIR at Customs, ay ito na ang magiging halaga ng sisingiling tax liability ng kumpanya na naharap po sa kasong tax evasion. Itong smuggler nabigla ako ng tanong, what do you intend to do? Sabi ko, sige. Ang sa batas kasi, ang tax evasion cases or tax liability for that matter, it's the same terminology, can be compromised. The law allows an arreglo, kagaya ng ibang crimes. Sabi ko doon sa hindi, not because gusto ko kayong pabilibin. She came out from my, sabi ko, sige. Ang sabi ng finance, it's about 1.5 ang nilugi mo sa gobyerno.
Sabi ng mga negosyo, medyo mababa yun, Mayor, pero sabi ko, okay, dublado na lang. I will just consider the fake stamps as part of the process of evading the taxes. Sabi ko, okay, give me 3 billion. 1 billion, hindi ka kaya nandito kayo. Doon, spontaneous yung pagkasabi ko. Because when I was in Basilan, I promised, tinuro nila, Mayor. Sabi ko, 1 billion for Basilan sa ospital. 1 billion sa Hulo. Tapos, ang naisipan kong sunod, ibig sabihin, iniisip ko talaga kayo, 1 billion yung Mary Johnston Hospital sa Tondo. Ayan. Pero sabi ng ibang negosyante, kulang yan, kayong interest. But you know, he's listening right now. Nag-i-stream na ito with sa Facebook, lumalabas na ang ganito. Real time. Sabi ng mga negosyante dyan, kulang yun. Kasi ang interest. Sabi ko, 5 billion siguro, but depende na lang kay Paildon, Dulay, pati Dominguez. Pagka pumayag sila, payag na rin ako. He's of no use to me. I mean, papresuhin mo yan. He will just enjoy the privileges of as if you're living out. Anyway, makahanap talaga ang pera ng paraan for you. Higit 100 ang dinakip sa one-time, big-time operation ng mga pulis sa Baclaran kagabi. Ang naging parusa sa kanila, mga push-up. Umaaksyon si Jen Calimon. Ang city ordinance natin ay may kulong yan. Ha? Anong gusto ninyo ngayon? Mamili kayo. Kulong o exercise? Exercise. Ha? Yan ang ipinataw na parusa ng Parañaque PNP sa higit 100 nahuli sa kanilang one-time big-time operation sa Baclaran kagabi. Kasama sa mga dinampot ang mga gumagala na walang saplot pang itaas. May mga rider din na walang rehistro ang motor, pero pinakamarami ang mga nagiinuman sa kalsada. Nakainom kayo ngayon? Nakainom kami, kunti lang, hindi namin lasing. Hindi po kayo lasing yan? Hindi. Kasi pag lasing ka, ganun sa kalsada. Hindi ka lasing? Hindi o. 3 litro ng alak yan, kuya. Oo nga po eh. Reklamo naman ng ilan sa mga nahuli. Hindi nila alam na bawal ang kanilang ginawa. Nakainom po tayo? Kung nakinom tayo po, lang sa padyak po. Siyempre, pagdating gabi ko, isang buti lang po. Oo, hindi ka naman lasing. Oo po. Kaso may oras lang kasi ang inom ngayon, hindi naman din gandang oras. Sorry lang po, hindi ko alam eh. Bukod sa mga nagiinuman, may mga hinuli ring minor de edad at yung may mga arrest warrant. I-verify naman ng PNP kung may record na ang mga nahuli habang inilipat na ang mga minor de edad sa pangangalaga ng DSWD. Umaaksyon. Jen Calimon, News 5. Samantala, sisimulan nang ipatayo sa susunod na buwan ang Cavite-Laguna Expressway. Pumirma na ng kontrata kanina ang MP Cala Holdings na subsidiary ng Metro Pacific Tollways at DM Consunhi na siyang mangangasiwa sa construction. Sa plano magkakaroon ng 45 kilometrong express lane mula Cavitex sa Kawit, Cavite hanggang SLEX Mamplasan Interchange sa Binyan, Laguna. Oras na makumpleto ito ang biyahe mula Cavitex hanggang sa SLEX na umaabot ngayon ng 2 oras, magiging 45 minuto na lamang. Target na matapos ang CALAX sa taong 2020. CALAX will be the most modern toll road in the country with state-of-the-art operation and tolling systems and environment-friendly features. It will be the standard for customer service and definitely the new benchmark for expressway travel. It will also reduce decongestion, particularly at the Governor's Drive, Aguinaldo Highway, and the Santa Rosa Tagaytay Road, which we all know that these roads are very heavily traveled. Yan nang tinapos ng Senado ang pagdinig nito kaugnay sa umunay panunuhol sa ilang opisyal ng Bureau of Immigration. Lumabas naman sa naturang pagdinig na absuelto rito sina Justice Secretary Richard Gordon, gambling tycoon na si Jack Lam at ang aide nitong si Wally Sumbero. Si Sweden Velado sa detalye.
Gordon ang pagdinig sa kontrobersyal na immigration bribery scandal Huwebes ng hapon. Matatanda ang unang napabalita na sinuhulan ni retired police officer Wally Sumbero, middleman ni Chinese casino mogul Jack Lam, sina dating Bureau of Immigration Deputy Commissioners Michael Robles at Al Argosino noong Disyembre 2016, kapalit ng pagpapalaya sa mahigit 1,000 empleyado ni Lam sa kanyang online gaming operations. Ngunit matapos ang ikalimang pagdinig, sinabi ni Gordon na malinaw na extortion o pangingikil ang ginawa ni na Robles at Argosino at hindi bribery mula sa kampo nila. Silang dalawa rin ang itinuturong may pananagutan sa naganap na skandal. Kapwa appointees at kabrad sa Lex Talionis fraternity ni Pangulong Duterte sina Robles at Argosino na sinibak niya rin matapos ang lumutang na isyu ng korupsyon. Malinis naman na ang pangalan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II mula sa mga duda na sangkot din siya sa skandal. Absuelto rin maging sina Lam at Sumbero sa extortion. Nais naman ni Senador Gordon na bumuo ng bagong batas para sa regulasyon ng gaming operation sa bansa para magbigay ng karagdagang kita sa pamahalaan. Dapat din aniyang paigtingin ang multa sa mga public official na nagsisinungaling o nagkakasala ng perjury. Para sa PTV News, Sweden Velado. Gininig ng Muntinlupa RTC Regional Trial Court ang ginighaing mosyon ng kampo ni Senadora Laila de Lima kung saan pinabulanan ang mga kasong isinampa sa Senadora kaugnay sa benta ng iligal na droga sa Bilibid. Ang detalye sa report ni Eunice Samonte. Ngayong araw humarap dito sa Muntinlupa Regional Trial Court ang abogado ni Senator Laila de Lima upang pabulaanan ang mga isinasampang kaso sa kanya kaugnay ng paglaganap ng iligal na droga sa Bilibid at ang di umano'y pagtanggap nito ng pera mula sa iligal na droga. Sa ilalim ng Criminal Case Number 17-166 ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205, dito nakahain ang motion to quash ng Senadora, ang motion for judicial determination for probable cause at ang motion for consolidation para sa violation of Section 5, Section 26B at Section 28 ng Republic Acts No. 9165 o ang Comprehensive Drugs Act of 2002 laban kay Senator Laila de Lima at sa kasabwat umano nito sa Bilibid na si Jad De Vera. Una na iginiit ng kapo ni de Lima na ombudsman at hindi Department of Justice ang dapat maghawak ng kaso niya dahil aniya ang mga ibinibintang na paratang ay nangyari di umano nang siya ay sekretary pa lamang ng Department of Justice. Ngunit ayon naman kay Prosecutor Alexander Ramos, hindi issue rito ang jurisdiksyon dahil maliwanag umano na Regional Trial Court ang dapat humawak ng kaso nito dahil isang pribadong individual na ang senadora noong mangyari ang kaso Marso 2015 kung saan tumatakbo pa lamang ito sa pagkasenador. Alinsunod rin sa nauna nang pinatunayan ng mga high-profile drug lords sa kanilang testigo at sinasabing nang hihingi umano ito ng pera para sa kanyang kumpanya. We maintain our position that it is the RTC which has exclusive jurisdiction over this case against the accused. Ayon sa abogado ni Senator Laila de Lima, direct bribery ang kaso dito dahil sa tangkang panunuhol ng mga inmates sa senadora at kailanman umano ay hindi parte ang senadora ng illegal drug trade. We're still studying kung ano yung epekto ng consolidation, kung if it's really legally possible na i-consolidate with the other cases. Ayon naman kay Prosecutor Alexander Ramos, mabilis naman ang tinatakbo ng kaso. Tama lang po. Because there are pending incidents that the court has to resolve before we proceed with the trial proper. Samantala, binigyan naman ng karagdagang 10 araw ang magkabilang panig para sagutin ang mga paratang kung saan in-schedule ang susunod na pagdinig sa April 21 ngayong taon. Bukod sa Branch 205 ng Muntinlupa RTC, may mga kaso ring kinakaharap ang senadora sa Branch 204 sa ilalim ni Judge Juanita Guerrero at Branch 206 na hawak ni Judge Patria Manalastas de Leon. Nakatakda naman ang oral argument ng kaso ng senadora sa Supreme Court sa darating na Martes kung saan tumanggi muna ang abogado nito na magbigay ng detalye. Hindi ko rin naman pwede sabihin kung ano pa yung i-discuss doon. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. So, in spite of your busy schedule to be here, from here on,